Merong 6-month break sa One Piece. Bali this week nga ang gumulat na balita sa buong One Piece community meron daw 6 months break si Oda. Kaya naman marami nga ang nagtatanong kung totoo ba ito o fake news lang. So ang katotohanan nga oo, merong break pero sa anime lang. Meaning next year in April 2025 pa ulit natin mapapanood ang latest episode sa anime. Bali bad news ba ito? Syempre naman. Lalo na sa mga hindi naman nagbabasa ng manga at sa anime lang nakatutok. Pero kung titignan mo nga yung brighter side okay lang rin naman na magkaroon ng break since malapit na ngang mag-catch up yung chapter ng manga sa anime. At itong mga susunod ngang episodes na ipapakita ito na yung magiging peak ng Egghead Island arc. Gaya ng parating na laban nila Admiral Kizaru at Luffy, itong pagdating ng mga Gorosei sa Egghead Island, pati na itong pagpapakita sa transformations nila. At since meron ngang 6 months itong anime para magawa itong mga episodes na to, ito nga yung brighter side. Dahil panigurado, mas magiging pulido pa yung anime na mapapanood natin sa mga peak episodes na to. Kumbaga as a viewer, hindi tayo magsasuffer sa quality ng mapapanood natin. Nakita nyo naman kung gaano kaganda yung recently lang na episode na Garp versus Kuzan, 'di ba? Kung nagbabasa ka nga ng manga siguradong above expectations yung naramdaman mo sa mismong episode ng scene na to. Sobrang top tier nga ng visuals at effects sa naging laban nila. Anyway, dahil nga sa may break sa anime ang ibig sabihin ba neto wala nang break sa manga? Bali meron pa rin. So itong parating nga na chapter 1130 ipapalabas pa rin naman ngayong linggo. Pero as per One Piece news nga na in-announce nung Sunday, magkakaroon daw tayo ng 2 weeks break. Ibig sabihin pagtapos ng chapter 1130 yung susunod na chapter na lalabas na sa November 11 officially or sa November 8 sa chapter review natin. So yung ibang balita pa nga na related sa One Piece itong pagkakaroon daw ng One Piece Remaster. Bali ano ba itong One Piece Remaster? Dapat ba itong abangan? Yung remaster nga technically na ipapalit pansamantala sa hiatus na 6 months ng One Piece anime. Meaning simula sa October 27 this year hanggang sa March 30 next year magra-run itong One Piece Remaster. Bali saklaw nga ng remaster na to yung buong Fishman Island arc. Originally nga merong 51 episodes itong arc na to. Pero sa gagawin ngang remaster i-compress ito into 21 episodes. Sa tanong nga kung dapat ba itong abangan para sa akin nga oo. Dahil hindi nga basta-basta yung ire-remaster na Fishman Island arc. Meron nga itong mas in-improve na visuals. Since alam naman natin na itong Fishman Island arc sa anime hindi pa gaanong kagandahan yung mga episodes nung time na to. Dahil sa 2011 to 2012 pa nga ito ipinalabas. Bukod nga sa in-improve na visuals at effects meron din itong bagong sound effects pati na OST. Ibig sabihin i-remaster din pati na opening at ending ng arc na to. So itong pagre-remaster nga sa buong Fishman Island arc pabor sa mga late nang sumubaybay sa One Piece anime. Pati na sa mga fans na gusto lang ng refresher at nakalimutan na yung mga past episodes. Dahil mas mafe-feel nyo nga sa remaster na to yung ganda ng Fishman Island arc na may mas magandang animation at visuals. Panigurado na nakaka-excite makita yung laban ni Hody Jones sa Straw Hat Pirates sa remaster version na to. So ito nga yung mga sample ng remaster versions na ni-reveal nung Sunday. Bali baka malito kayo guys iba ito sa remake ng One Piece na gagawin naman ng Wit Studio this year. Anyway, sa ibang balita pa nga in-announce na magkakaroon daw ng short film itong One Piece at may title nga daw ito na Fan Letter. Sa mga magtatanong nga kung ano yung kwento o saklaw ng short film na to i-a-adapt nga daw neto yung One Piece novel Straw Hat. Sa mga hindi nakakaalam ni-release nga itong novel na to noong November 2017. Ang laman nga neto yung kwento o perspective ng mga tao sa buong Straw Hat Pirates. So 30 minutes long daw itong short film na to. At ang magdedirect daw neto si Megumi Ishitani. Bali na feature na nga natin itong si Megumi sa channel natin na to. Sa mga nakalimutan na siya nga yung most requested director ngayon sa isang episode ng One Piece. Dahil yung mga nagtrending nga na
episode sa Wano Arc siya ang may kagagawan. Siya nga rin yung nagdirect ng latest opening ng Egghead Island Arc. At syempre para suportahan natin siya pabalik panoorin natin itong gagawin niyang short film. Ipapalabas nga daw ito ngayong October 20 na. Sa ibang balita pa nga i-release na daw ngayong November 1 yung latest Vivery card featuring Egghead Island Arc. Yung mga karakter nga nakasama sa release na to yung mga sword members, including sila Blackbeard at Kuzan. Sa mga nakalimutan na similar nga ito sa kaka-release lang na Vivery card, kung saan nalaman natin yung possible na pagiging mag-ama nila Franky at Queen. Sa part naman ng live action wala ngang update nung Sunday kung may bagong balita ba sa kanila o wala. Pero ang latest news nga na alam natin yung pagpapakita ng karakter ni Chopper sa isang teaser. At itong pag-a-announce sa gaganap ng mga artista sa karakter nila Crocodile at Robin, which is sila Joe Manganiello at si Lera Abova. So overall nga itong next year na 2025 sobrang laking impact sa buong One Piece community. Meron ngang One Piece remake ang Wit Studio na magpupush sa mga bagong viewers netong One Piece. Meron ding One Piece live action sa Netflix na season 2 na ipapalabas rin next year, which is ang goal naman neto mag-push sa mga western audience na subaybayan itong kwento ng One Piece. Sa manga naman nasa Elbaf arc na tayo, na ilang chapters pa lang ang ipinapakita ngayon sobrang solid na. At finally next year yung pagpapalabas ng anime kung saan nasa peak part na tayo ng Egghead Island Arc. Kaya naman kung ikaw na totoong fan ng One Piece hindi ka masyadong manghihina sa announcement na merong 6-month break ang anime. Bagkos kung talagang fan ka nga ng One Piece mas may excite ka pa lalo dahil sa mas malalaking handa ng One Piece para sa next year. At speaking of balita ipapaalala ko nga na naglabas tayo ng mga limited edition na One Piece t-shirts na available na ngayon sa Shopee at TikTok shop natin. Sa mga hindi nakakaalam meron nga rin tayong ongoing raffle para sa mga t-shirts na to. Kung wala nga kayong pambili ang gagawin nyo nga lang i-like itong 4 na page natin at dito tayo kukuha ng mga kalahok para sa raffle natin na to. Ilalagay ko na nga lang yung mga link neto sa comment section sa ibaba. Anyway, ayan na nga yung mga latest na balita na nakapalibot sa One Piece. So yun lang, peace!